kabiyak ni Nanay Aida, naman ang kanyang mga anak. May malalim na sakit. Si Jen ba? Malapit ba? Isipin po niyo, yung Panginoong Jesus, kaibigan lamang po nila sa mga namatay. Pero hindi yung pagpilitan ng Panginoon, yung pagtangi sa pagkawala ng kanyang kaibigan. How much more kung ikaw ay kapamilya. Kaya hindi may iwasan si Marta at si Maria paglapit sa Panginoon, tila merong bahid ng paninisi. Kung nandito lang sana kayo, Panginoon, may nagawa sana kayo sa aming kapatid, hindi sana siya namatay. Ano ho? Itong ganito mga salita ay salita ng naghahanap ng outlet yung damdamin na nandito sa loob. Bagamat alam natin ang kamatayan ay pakinabang sa sinumang nananampalataya ayon sa sinabi ng Pilipos sa talatang 21. Pero hindi natin matatawaran yung emotional loss, yung pain, yung pagkawala ng isa. Pero dito rin po sa aklat po ng Juan, Kapitulo 11, itinuturo po sa atin yung isang po pwede ho nating paghugutan ng kalakasan at pag-asa. Mula doon sa sinabi ng Panginoon sa talata 25, ang sabi ng Panginoon kay Marta, sabi niya, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Napakagandang pangako at napakagandang katotohanan yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, ang sino mang nananalig sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kasi po natin, ito masakit na tayo po ay namatayan, nawalan ho tayo ng kapatiran, nawalan po si Nanay Aida ng asawa, nawalan ng kanyang mga anak ng anak, ng tahanan. Pero ang turo ho ng Juan, Kapitulo 11, tingnan po natin yung pag-asa sa likod ko. Yung pag-asa, sabi ng Panginoon, ako yung pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang nananalig sa akin, bagamat siya'y mamatay, muli siyang mabubuhay. Itong ganitong klase ng pananampalataya, yung magbigay sa atin ng pag-asa, na bagamat tayo po'y nananangis, bagamat tayo po'y nagdadalamhati, pero hindi ho tayo nananangis sa kawalan. Hindi tayo nagdadalamhati na para wala na tayong tinitingnan. Sa halip, ang pagdadalamhati po natin sa kabilang panig po nito ay yung pag-asa na si Tatay Domeng una ay hindi napahamak sapagkat ayun po yung pangako ng salita ng Diyos. Maliwanag po yung sinasabi ng Panginoon, ang sino mang nananalig sa akin, bagamat siya'y mamatay, muli siyang mabubuhay. Ito yung pag-asang tinatanggap at daladala ng sino mang taong nananampalataya sa Panginoon Jesus. Isang pag-asang maging ang kamatayan, hindi po pwedeng tanggalin. Totoo, lahat tayo, aabot tayo sa hangganan ng ating buhay. Hindi nga lamang natin alam kung kailan. Ano ho? Binabagit ko nung linggo, nagbibiro ako, kako sa Tatay Domeng naman, mamamatay, hindi man lang nagpaalam. Ano ho? Pero sino ba na may makakapagsabi sa atin ang buhay natin na aabot na sa hangganan? Hindi po natin alam po yun. Ano? Pero kagandahan po nito, sa sino mang pong nananampalataya sa Panginoong Jesus, ang sabi ng Panginoon, anong oras ka man abutan ng kamatayan, meron kang pag-asa, merong muling pagkabuhay. Naibsan ho ng konti yung aking lungkot nung nagkukwento po yung mga anak ni Tatay Domeng, Gundingo, Brother Ricky at isa niyang anak. Nasabi hirap ni Brother Domeng nung siya nagkasakit. Ngayon po wala na siyang sakit na dinadala. Wala siyang hirap na pwede pang maranasan. Sa halip, nagurong siya sa pino. Isang pag-asa, napakasarap ang hawakan kapag tayo na kay Kristo. Ito may kamatayan, pero ang kamatayan na yan, hindi niyang kayang takpan, hindi niyang kayang pawiin yung pag-asang ibinibigay ng pananampalataya sa Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Nakakalungkot po yung mga taong walang pag-asa sa likod ng kamatayan. Ito ho yung mga taong pag namatay talagang yumiiyakan, tatangisan. Sapagkat namatay na tayo. Sa atin ho, pag namatay, iyak, pag namatay, nagdadalamhati. Dahil nawala ho yung isang Tatay Domeng,
Pero sa kabila ng pagdadalamhating ito, nanduro yung kagalakan. Nasa piling siya ng Panginoon. Nasa piling siya ng Panginoon. Sapagkat ayun yung sinasabi ng Panginoon. Maliwanag po yung sabi ng isang napakapayak na talata sa Biblia, John 3:16. Gay na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang buong anak. Upang ang sino mang sa kanya sasampalataya, hindi mapapahamak. Magkakaroon ng buhay. Salamat sa Tatay Dominic Tinagap. At sa puso at sa buhay ng bawat isang nananampalataya sa Panginoon, harap tayo sa matataya. Harap tayo sa matataya. Itinakdaya ng Diyos sa tao. Pero hinaharap natin yung kamatayan, hindi nang may pagkatakot, hindi nang may pagkatalo, hindi na may kabiguan, kundi hinaharap natin ang may pananampalataya at may pag-asa. Sapagkat sa Panginoong Jesus, merong muling pagkabuhay. Kaya ang ganda ho ng challenge sa Panginoon. Ang ganda ng hamon ng Panginoong Jesus. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mong nananalig sa akin, bagamat siya'y mamatay, muling mabubuhay. Ang sabi niya kay Marta, pinananaligan mo ba ito? Pinananaligan mo ba ito? At sana po sa atin ngayong gabi, sa mga mananampalatayang nandito, maging matibay yung ating pagsalig sa Panginoon. Siya lamang yung matibay na pundasyon. Siya lamang yung matibay na kublihan na maging ang kamatayan, hindi pwedeng ituloy. At sa bawat kasama natin nandito ngayong gabi, maaaring nasa labas, maaaring nandito sa loob ng bahay, magkaroon tayo ng isang personal na pagkilala sa Panginoon, pagsusuko ng ating buhay sa Kanya. Dahil iyon lamang at tanging yun lamang yung paraan upang yung pag-asa ang tinagot ni Tatay Domeng ay maging pag-asa nasa puso ito. Ang ganda ko ng talatang 25. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Darating yung time, makikita natin dito si Tatay Domeng. Sa isang lugar na payapa, sa isang lugar na wala ng pagluha, sa isang lugar na wala ng sakit, sa isang lugar na wala ng hirap, sa isang lugar na kasama ang pagbuhay. At doon po ay isang malaking family reunion, isang malaking fellowship ng lahat ang nananampalataya sa Panginoon. Ito yung pag-asa. Kaya kay Tatay Domeng, hindi ho goodbye, kundi kay Tatay Domeng, good night. Maaring mahabang pagtulog, pero tiyak ang pagdating ng umaga. At pagdating ng umaga, magkakasama tayo sa presensya ng Panginoon. Ayun yung pag-asang nasa puso natin. Doon tuloy yung fellowship ng mga tatay. Doon tuloy ang kwentuhan. At ang kagandahan, kasama natin ang Panginoon sa ito. Panalangin ko ngayong gabi, magbigay ang Diyos ng kalakasan na kay Nanay Aida, sa kanyang mga anak. At ang salita ng Diyos ang maging pundasyon at maging muog natin. Hindi tayo kukuha ng alas. At sana ito'y maging hamon sa mga kapamilya ni Tatay Domeng. Parang pagkamatay ni Tatay Domeng ay isang panandalian lamang ng pagtulog. Mga kapatid, yung pananampalataya sa Diyos, gawin natin totoo sa ating puso. Dahil iyon lamang at tanging yun lamang yung paraan para masumpungan natin at papanghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Kung hindi ka hahawak sa pangako ng Panginoon, saan ka hahawak? Pag humawak ka sa pangako ng tao, maaaring matamis ang pangako ng tao, pero bibiguin ka. Pero yung pangako ng Panginoon, tiyak. Ano man ang ating pagdaanan, maging kamatayan man, yung pangako ng Panginoon, isang pangako kung pwede natin. Ano yung sabi ng Panginoon? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay hindi. Tumayo tayo po yung mananalangin sa Panginoon.